PBBM. Yan, pag-uusapan po natin ngayon guys, no? Medyo delikado eh. Pag-uusapan po natin to, medyo delikado po. Hindi po natin to mapapawalang bahala. Medyo delikado po ito. Kung yung iba sasabihin, ay wala yan. Hindi po. Hindi natin pwedeng mawalang bahala to kasi delikado po ito. Sasabihin ko sa inyo kung bakit Hindi po pwedeng walang bahala. Yan. Yan. Okay. Dali guys, saglit lang. Lagyan ko lang siya ng thumbnail. Yan. So, delikado po itong lagay ng ating Pangulo, no? Hello, hey DC. Hello, Admin Rich. Hello din sa iyo, no? So, yan nga po, hindi po natin pwedeng ipawalang bahala, no? Itong lagay, no, ng ating Pangulo, itong mga impeachment complaints. Saglit po Ilagay ko lang po yung aking thumbnail, no? Tapos ay mag-start na po tayo. Yan. Okay, lagay ko lang po aking thumbnail. And then mag-start na tayo. Yan. Okay, bakit ba ito delikado? Mamaya na nga yung thumbnail. Ayaw So, mag-start na tayo guys, no? Okay, ito na. So, ito na nga po mga kaibigan, no? Pag-usapan po natin ngayon, ito pong impeachment, no? Na ito pong inihahain na impeachment, no? Laban po sa ating Pangulong BBM. Yan. So, yan. So, yan ang mga kaibigan. Randy Gorospe. Ayan, hello. Salamat po sa panunood, no? Yan. So, eto na nga mga kababayan. Pag-usapan na po natin itong patungkol po kay sa impeachment, no, na inihain po kay PBBM. So, to guys, no, ang unang impeachment na inihain kay PBBM ay masasabi nating mukhang bogus, no? Bogus impeachment. Hindi natin alam kung nag-iisip ba yung naghain nito, mga kaibigan. Maglagay ba naman ng grounds na bangag daw yung Pangulo? Hindi naman napatunayan na ang Pangulo ay bangag, no? Tapos, yung isa pa sa ground niya ay gumawa daw ng ICI para protektahan o i-cover up, no, yung kasalanan ng kanyang mga kaalyado, which is mahirap din yan patunayan guys, no? Hindi yan mapapatunayan. At yung kumikickback daw, no, sa flood control anomalies, kumikickback. So, kita naman natin mga kaibigan, no, mahirap po yan patunayan dahil wala naman pong mga ebidensya na talagang nagtuturo sa ating Pangulo. Pero bakit po delikado? Delikado pa rin po ang ating Pangulo. Bakit po natin masasabi na delikado pa rin? Kasi mga kaibigan, yan na, eto na, pinagtutulungan na ngayon yung Pangulo natin kasi alam nila itong mga anti-Marcos na wala nang depensa ang ating Pangulo, no, pagdating sa Kongreso. Although meron, pero hindi na gano'n katatag. Hindi katulad nung nandoon pa si dating Speaker Martin Romualdez na walang makapag-dare na
magpasa ng impeachment 'no, laban sa ating pangulo. Kasi alam nila na talagang wala talaga, hindi talaga 'yan, magpo-prosper dahil sobrang ano, sobrang lakas talaga 'no, ng pamunuan ng dating Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon eto mga kababayan ay medyo ano na, medyo, nag-iiba po 'no, ang, 'pag titingnan natin na guys 'no, ito kasing impeachment ay number 'no, number game. Hindi po natin maalis na mapag-iisipan natin na alam naman natin guys na may mga nai-impeach na hindi naman talaga ka-impeach-impeach at meron namang mga hindi naman, meron namang dapat talaga i-impeach pero hindi naman nai-impeach. Kasi number game nga mga kaibigan 'no, kung sino yung may numero, siya yung talagang, magpe-prevail, siya yung talagang nananalo. So eto na mga kababayan, may lumalabas ngayon na video 'no ni Mike Defensor, na kung saan si Mike Defensor po ay sa bibig niya mismo nanggaling, na mukhang merong namubuo 'no, namumuong alyansa sa mga makakaliwang grupo at dito sa mga DDS 'no. Doon po sa video na yun na kumakalat ay sinabi po ni Mike Defensor na, ah, kinausap nga daw 'no, yung Makabayan Black. Alam naman natin Makabayan Black, yan yung palaging nire-red tag noon 'no, nina Duterte 'no, ng mga DDS na mga NPA, ganyan, nasa bundok, yan. Then nagkausap daw sila, sinabihan niya na, "Oh, magfa-file kami ng impeachment, baka gusto niyong, sumali din." Oh, tapos ang sabi ng Makabayan Black, magfa-file nga din daw sila ng impeachment. So, meron pong bago pa man, bago ko pa nakita itong video na 'to ay meron ng mga bulung-bulungan, mga kaibigan 'no, na meron daw di umano, hindi natin alam how true, meron daw di umano namumuo na alyansa sa mga makakaliwang grupo at dito sa mga DDS 'no, na magsasanib puwersa para ipa-impeach ang ating pangulo. So 'yan nga mga kaibigan yung sinasabi ko mula noon pa, na basta leftist, anti-Marcos 'yan. Wala kang makikitang leftist na hindi anti-Marcos. Kaya nga 'di ba si Duterte ever since ayaw niya kay PBBM, kasi leftist 'yan, NPA 'yan, mga kaibigan. Si Duterte ay leftist, leader 'yan, mataas 'yan na leader ng NPA. Sinabi na 'yan nung isang, ah, military 'yun, military na naging, member ng NPA, na si Duterte daw hindi daw nagpo-front. Pero nakita daw niya, nandun daw siya 'no, na nung nandun daw siya sa bundok nakita daw niya si Duterte na siya yung nagko-command, siya yung sinusunod nitong mga leftist na 'to. So, may ano ako nito guys, may vlog ako dati nito at may post ako nito, yung picture ng military na 'yan 'no, nakalimutan ko yung pangalan niya guys, 'no. Ise-search ko sa Facebook ko kung sino ito, na siya mismo ang nagsabi mga kaibigan na si Duterte ay isang mataas na leader ng mga NPA. So, kung titignan natin mga kaibigan, nung si dating Pangulong Duterte ay tumatakbo pa lang, 'di ba nagkaroon siya ng alyansa with Joma Sison. Sabi niya, "Kapag ako nanalo, ang kaliwang paa ng NPA ay ang isang paa ng NPA nasa Malacanang." At nung nanalo nga siya mga kaibigan, ginawa niya. Nagkaroon siya ng mga secretary na mga leftist, na yung isa pa nga yung si Liza Masa, eh, kasama doon sa nag-file ng impeachment sa ating Pangulong BBM nung isang araw 'no. Makikita natin si Liza Masa ay isa din sa mga naging cabinet secretary ni dating Pangulong Duterte nung hindi pa sila nag-aaway ni Joma Sison 'no. So kung titingnan natin, noon pa man may alyansa na talaga ang mga leftist at itong mga DDS. Kasi mga kaibigan, alam naman natin na si Duterte ay talagang maka-leftist. At sabi niya, "I am left and I will be forever left." At alam din natin na yung nanay nila 'no, Nanay Suling ay isang left. Kaya nga siya may ano, pinagawan pa nga ng, university sa China 'no.
Memorial, University yung nanay ni Digong sa China. Hindi ka naman magagawa ng gano'n ng China, mga kaibigan, kung hindi ka leftist. At yung nanay niya isang magaling na, educator 'no, na professor ng mga leftist. Eh, ano ang tinuturo do'n? Ang itinuturo sa isang komunistang bansa na katulad ng China ay patungkol sa communism, sa kanilang ideology. So, meaning to say, talagang talagang ano, talagang, grounded 'no, itong nanay ni dating Pangulong Duterte ay grounded talaga sa prinsipyo 'no, at sa constitution 'no, ng mga left. At yan, namana yan ni Digong, yung kanyang pagiging leftist. Kaya nga si Digong ay hindi naniniwala sa Diyos. So, meaning to say mga kaibigan, magbabalik na naman ngayon, mukhang ano, magbabalik na naman ngayon ang alyansa ng mga DDS at ng mga leftists. Kaya kaya 'di ba yung may mga panahon na talagang tawang-tawa ako kasi 'di ba, alam naman natin yung mga DDS ang sabi nila, "O yung mga galit daw kay Digong 'pag hindi ka daw adik NPA ka." 'No? Palagi yung sinasabi, "Ay ito NPA 'to, ito NPA 'to." Oh, ngayon, makakasama niyo na naman sina Castro, makakasama niyo na naman yung mga nire-red tag niyo na nasa bundok. Kasi sinasabi niyo na, NPA ka, NPA ka." Oh, oh, parang kinakain niyo yung sarili niyong suka. Oh, ano masasabi niyo diyan? Oh, nire-red tag niyo pa si Castro, eh, kasama niyo ngayon. Oh, galit na galit kayo kina Nery Colmenares, oh, galit na galit kayo yung ano, yung laging nasa rally, yung Reyes ang apelyido, galit na galit kayo, nire-red tag niyo yung mga yan. Oh, ngayon makakasama niyo. Yun bang isinuka niyo na, kakainin niyo na naman. Paulit-ulit na lang, history repeat itself. Noon nakipag-alyansa kayo sa mga NPA, ngayon na naman makikipag-alyansa na naman kayo ulit sa mga leftists. Oh, yan ganyan kayo mga DDS, wala kayong, prinsipyo. Kung saan yung ano kung saan yung agos ng tubig nandun kayo, wala kayong prinsipyo. Yan ang pagkakaiba sa mga Marcos loyalist at Marcos supporter. Kami, talagang dito lang kami, Marcos lang kami. Nung nagka-unity, sabi ni PBBM, "Eto iboto niyo si ano, si Duterte, si Sara kasi ito ang gusto kong Vice Presidente." Sumunod lang kami kay PBBM, sumunod kami sa kanya, "O sige iboto natin." Oh, kaya si Sara nakuha niya yung aming 31,000,000. Supposed to be 1,000,000 lang sana ang boto ni Sara, pero dahil sumunod kami ng mga loyalista, nakuha niya yung boto ng mga loyalista at Marcos supporters. Kaya nagkaroon ng 32,000,000 si Sara. So, kami lang talaga dito, mga Marcos loyalists and Marcos supporters, ang talagang merong solid na boto. Kami lang talaga ang mga solido. Kasi kita niyo, eto hindi ko inaano yung mga dilaw at pink. Yung mga dilawan o yung mga sa panahon noon ni Noynoy Aquino, yung mga dilawan, Liberal Party, associated yan with leftists. Alam natin yan, mga kaibigan, 'no? Si Ninoy Aquino, ang sinasabi nga 'no, ay, associated with leftists. Nakipag-alyansa yan sa mga leftists 'no, para isang goal, pabagsakin si Apo Lakay. Pagkatapos, pagdating kay Cory Aquino, yan, tinatag naman yung ano, yung PDP laban 'no, sina Aquilino Pimentel, tsaka yung isa pa, na pinagsanib 'no, so naging PDP laban, ang ginamit ni Cory Aquino 'yan 'no, PDP laban. Tapos yan din yung ginamit ni Duterte, PDP laban. Inagawan pa niya si Coco Pimentel na kung titingnan dapat kay Coco Pimentel yun, kasi yung tatay ni Coco Pimentel na si Aquilino Pimentel ang nagtatag ng PDP laban, 'di ba? Pero inagawan siya na itsapuwera yung anak. Na kung saan siya dapat yung ano kinikilala dun kasi yung tatay niya ang nagtatag, 'di ba? So, meaning to say, itong mga Duterte nanggaling ito sa mga dilaw, 'no? Itong mga DDS na 'yan nanggaling talaga yan sa mga dilawan. So, adulterated kumbaga, adulterated.
may halo. Kasi walang prinsipyo, 'no? Kung saan yung agos ng tubig, doon sila, 'no? Kung dito, dito yung agos ng tubig, nasa right, dito tayo. Kung dito naman dalhin sa kaliwa, dito tayo. Kung dito naman sa center, dito tayo. Ganyan ang mga DDS, adulterated, may halo, hindi puro. Hindi katulad ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters, puro kami. Hindi mo kami masusuwi na, "Uy, magiging leftist kami." Hindi gano'n. "Ay, magiging dilaw kami." Hindi gano'n. Susuporta kami, oo, sige susuporta. Pero pagdating talaga sa sasabihin mo na, pipili na ng ganito kandidato, dito pa rin kami sa Marcos. Yun yung prinsipyo namin, Katulad ngayon siguro nakikita niyo ako, nagko-content ako 'pag may nakikita akong magandang content about Risa Ontiveros, 'di ba pink 'yan, kino-content ko. Sige, i-praise natin yung ginawa ni Risa Ontiveros, maganda 'to, kino-content ko. Pero hindi ibig sabihin na maka-pink na ako, 'no? Same pa rin yung aking dugo, 'no? Loyalista pa rin, pro-PBBM pa rin. Pero dahil may magandang nagagawa naman ito, Risa Ontiveros, so ife-flex natin, 'no? Kino-content ko. Pero 'pag sasabihin na, "Oh, Risa for President," ay wala na ako do'n. Kasi kung sino yung dadalhin ng aking pangulo at itataas ng aking pangulo na magiging presidente sa Pilipinas, yun ang aking dadalhin. 'Pag sinabi ni PBBM, okey, General Torre tayo. Sige General Torre tayo. 'Pag sinabi ni PBBM, etong itataas ko Gibo Teodoro, sige Gibo Teodoro tayo. 'Pag sinabi ni PBBM, okey Leni Robredo tayo kasi mag-aalyansa, Leni Robredo tayo. Leni Robredo ang iboboto ko at ikakampanya ko. 'Pag sinabi ni PBBM, mag-Risa Ontiveros tayo, ah, pink la pink ang presidente, ang vice presidente ay, ah, sa admin, papayag din ako. Sige Risa Ontiveros. Kumbaga kung sino ang, ah, imamanok ni PBBM 'no, sa 2028 ay susuportahan ko. Kasi naniniwala ako bilang isang loyalista, bilang isang Marcos supporter, naniniwala ako na yung pangulo ko ay hindi tayo dadalhin sa mali 'no, at alam ko naman marunong siyang pumili kung sino ang kanyang imamanok pagdating sa 2028. So, kahit sabihin niya na, si Leni Robredo, sige iboboto natin 'yan. Risa Ontiveros, iboboto natin 'yan. Kung sino ang kanyang imamanok, iboboto natin. Pero hindi ibig sabihin na lumipat na tayo, 'no? Lumipat na tayo, naging pink na tayo, naging dilaw na tayo, hindi gano'n. Kasi ang mga Marcos loyalists at Marcos supporters, solid 'yan. Hindi kami hindi kami nahaluan. Hindi katulad ng mga DDS na dating dilawan. Real talk lang tayo, mga DDS dating dilawan na naging anti-Marcos at nag-form ng kanilang, sariling grupo na tinawag nila na Duterte diehard supporter. Yan yun mga kaibigan 'no. So, ayan yun, adulterated kayo mga DDS, hindi kayo solid. Kasi galing kayo sa ng, isang paksyon ng, political party 'no, na umalis lang kayo ng konti at nag-form kayo ng panibago at pagkatapos kapag merong sama naman kayo sa iba. So, wala kayong prinsipyo 'no, at ngayon makikipag-alyansa ulit, di umano sa mga leftists 'no. So mga kaibigan, bakit po si PBBM ay delikado? Bakit po delikado ang lagay ng ating pangulo? May napapabalita mga kaibigan na mukhang ginagapang 'no, talaga itong impeachment ng ating pangulo mga kaibigan. So, ilalatag po natin 'yan, kung bakit ko nasabi na delikado yung ating pangulo 'no. So ayan na nga, unang impeachment bogus, tapos merong second impeachment 'no, na yung nag-file ay itong mga Makabayan Black 'no, na ang sabi hindi pa daw natanggap
hindi daw tinanggap ng Congress dahil daw, wala yung Secretary General 'no, si Cheloy Garapil. Wala, nasa official trip 'no, sa Taiwan yata 'no, kung hindi ako nagkakamali. Tapos nung hapon, meron na namang nag-file ng impeachment. Eto naman yung mga DDS, Mike Defensor 'no, sa leader nila si Mike Defensor. So sino ba si Mike Defensor? 'Di ba si Mike Defensor ay tao ni Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? So, hindi pa rin natanggap dahil wala nga si Cheloy Garapil. Pero eto kasi mga kaibigan, kung titignan natin, yung impeachment kasi kapag pina-file yan sa House of the Representative, ano nila yan, kumbaga yung kanilang ministerial work yan na dapat tatanggapin nila 'no, kahit nandiyan yung, kahit wala yung Secretary General, dapat nire-receive man lang yan. Kasi yung opisina naman ng Secretary General ay hindi naman nawawala, nandun lang naman. Ang wala lang naman dun ay yung tao, yung Secretary General. Pero siguro may mga staff dun. So, kung titignan po natin, dapat talaga tinanggap po nila yan 'no? Regardless na nandun si Cheloy Garapil or wala siya doon, dapat talaga may nag-receive at tinatakan man lang na, na-receive ng opisina 'no, ng Secretary General. Pero ang nangyari po hindi po talaga tinanggap dahil wala nga daw pong magre-receive, ang kanilang katwiran ay wala daw si, Cheloy Garapil 'no. So, diyan mga kaibigan, bakit po magiging delikado dito ang ating Pangulong BBM? Kasi guys, kung titingnan po natin yung konteksto ng alyansa 'no, alyansa dito po sa, Congress, alyansa ng mga partido. Si Body G ay meron lang 27 members. Yung Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM, si PBBM po Partido Federal ng Pilipinas 'yan 'di ba? At diyan din po si speaker ngayon, Body G. Meron lang po silang 27 members. Kung titingnan natin, minority 'yan, napakaliit ng 27 members. Ang lakas CMD ni dating Speaker Martin Romualdez, guys, ang dami nun. Dali, tingnan natin na ilan ba yung lakas CMD ni Martin Romualdez. Ang dami nun guys. Yun yung super majority 'no, sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali guys 'no, nasa ano yun, parang basta nasa 100 plus yun guys, 100 plus 'no, yung lakas CMD ni, dating Speaker Martin Romualdez. Marami yun guys. So ibig sabihin, yung numero na kay Martin Romualdez. Ang problema natin ngayon, wala na si Martin Romualdez, hindi na po siya speaker. Siya po ay isang, kongresista na lang, hindi na po siya speaker. Ngayon ang magiging problem natin ngayon, si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Kasi puwede pong gamitin ni Gloria Macapagal Arroyo ang bilang ng lakas CMD. Puwede niyang gamitin 'yan. Puwede niyang gapangin yung mga miyembro ng lakas CMD na sila yung tinatawag na super majority sa Kongreso. Puwede niyang gawin 'yan. At kapag nangyari 'yan, 'di nasa kanila ang numero, magpa-prosper ang impeachment ng ating pangulo. O gets niyo? Kasi si Gloria Macapagal Arroyo po ay nasa lakas CMD rin. Eh, ngayon hindi hindi naman ito magamit ni Martin Romualdez dahil hindi na siya Speaker of the House. Tapos, ang inaasikaso ngayon ni dating Speaker Martin Romualdez siyempre yung pagsagot sa mga akusasyon laban sa kanya, 'di ba? So, hati po ngayon bukod bukod sa kanyang pag-focus 'no, sa kanyang trabaho kasi nakikita natin tuloy-tuloy ang trabaho ni dating Speaker Martin Romualdez. Nakikita natin yung pagde-deliver niya ng mga tulong at yung pagda-draft niya, pagpapasa ng mga batas tuloy-tuloy. So,
dahil sa hindi na siya Speaker of the House, yung function niya ngayon, yung talagang i-focus niya yung kanyang trabaho, 'no, as a congressman sa kanyang distrito at yung kanyang pagpapasa ng batas. So, hindi po siya ngayon makagalaw para hindi po katulad noon nung siya pa ang leader ng Kongreso na nagga-gather niya, 'no, nagga-gather niya yung kanyang mga miyembro na tinatawag na super majority sa Kongreso para talagang yung impeachment 'no, na inihain sa ating pangulo ay maba-block. Kaya nga po walang nangangahas noon na mag-file sa ating pangulo ng impeachment kasi sinasabi nila, bakit naman kami mag-a-attempt na mag-file, eh, alam naman namin na hindi naman yan gugulong. Kasi nga nandiyan si Martin Romualdez, siya po talaga yung depensa ng ating pangulo pagdating po sa Kongreso. Kaya wala pong makapag-file 'no ng impeachment laban sa ating pangulo. Kaya nga super galit na galit sila kay Martin Romualdez kasi ang aim talaga nila paalisin si Martin Romualdez para talagang ma-impeach na nila si PBBM at matanggal nila sa puwesto para si Sara ang maupo. At ito ngayon ang nilalakad nila mga kaibigan kasi tignan niyo lumabas na, si Mike Arroyo. Mike Arroyo, tao ni Gloria 'yan. Alam naman natin mga kaibigan, during the Hello Garci, alam niyo ba 'yun, yung Hello natatandaan niyo 'yan siguro, Hello Garci scandal. Sino ba ang tumulong noon kay Gloria para mawala yung ano ng tao sa kanya, yung, galit ng tao sa kanya para makalimutan ng tao, sino yung tumulong sa kanya? O 'di ba, si Mike Defensor yung naging, yung kumilos nun, yung kanyang propagandist, si Mike Defensor yun, mga kaibigan. At ngayon eto, si Mike Defensor ay lumalabas na. At eto makikipag-alyansa, di umano sa mga leftist para talagang puruhan ang ating Pangulong BBM para ma-impeach. So, mga kaibigan, alam naman natin papunta na tayo sa 2028 election at alam naman natin mga kaibigan na marami ngayon na mga kongresista ay nasasangkot sa anomalya ng flood control. At alam din naman natin mga kaibigan na ang nagiging option na lang nila ngayon ay si Sara Duterte. Para sila ay makatakas sa kanilang responsibility. Guys, tulad na lang ni, ito Bong Revilla, lakas si MD 'yan, 'di ba? Lakas si MD 'yan, loyal din 'yan kay Gloria at, although nag-alyansa noon pero may pagka-DDS din 'yan dahil tinulungan siya noon 'no, ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang kaso. So, eto mga kaibigan, itong mga mai-implicate na 'to, hangga't hindi kasi sila nakukulong, ah, kahit nga makulong sila guys, kahit makulong yang mga 'yan, hangga't hindi sila natatanggal sa kanilang puwesto, hangga't hindi sila nadi-disqualified sa kanilang puwesto, kahit nasa kulungan sila, puwede silang bumoto, counted ang boto nila. So, kung ang lahat ng mga ito na nai-implicate dito sa flood control scandal, ang iisipin niyan mga kaibigan ay si Sara Duterte na lang ang ating ano, ang ating, pag-asa. Si Sara na lang ang pag-asa natin. So, ang mangyayari nito mga kaibigan kapag halimbawa, ah, natanggap 'no, halimbawa tinanggap yung ano, yung itong impeachment complaint 'no, laban kay PBBM, yung pangalawa, pangatlo, halimbawa lang natin natanggap 'no, sa mga ibang araw, 'pag dumating na si Cheloy Garapil tapos ipinasa ulit nila, 'pag, natanggap 'yan 'no ng, Office of the, Secretary General, puwede pa 'yan mga kaibigan 'no, kumbaga iko-compile siya. Yung impeachment 2 tsaka 3 iko-compile siya kasama nung 1, iko-compile siya ngayon as 1 para magiging isang impeachment. Pupuwede yun. Kasi hangga't hindi nakakarating yung impeachment number 1 doon sa office of the, ano ba yun?
Committee on Justice, hangga't hindi nakakarating sa Committee on Justice yung impeachment number 1, ay may pag-asa pa yung impeachment number 2 at saka 3, may pag-asa pa sila mga kaibigan na i-ano mo, ime-merge mo siya, ipagsasama mo siya, yung number 1, number 2, number 3, ipagsasama mo siya para maging isang impeachment. Para hindi malabag yung sinasabing one rule bar. Kasi mga kaibigan, once na ang babantayan nila nito, yung pagta-transmit ng impeachment number 1 sa Committee on Justice. Kasi once na na-transmit yung impeachment number 1 sa Committee on Justice, diyan na ngayon maka-count yung tinatawag na 1-year rule ban. Diyan na ngayon. So ngayon kailangan maging alisto itong nag-file ng impeachment 2, impeachment 3, kailangan nila maging alisto. Kailangan bantayan nila 'no, na, uy 'pag andiyan na Shelo Garapil, puntahan na nila tapos talagang isampa na nila 'yan 'no, para ma-count siya as 1. Kung kung hindi pa nata-transmit ang impeachment number 1 sa Committee on Justice ng House of the Representative. Kasi kapag na-transmit na ang impeachment number 1 sa Committee on Justice ng House of the Representative, wala ng pag-asa ang impeachment number 2 ng Makabayan Black at impeachment number 3 ng mga DDS. Wala ng pag-asa. Doon na ngayon mag-uumpisa ng count sa 1-year rule ban. Doon na ngayon. So ang problema natin ngayon nito mga kaibigan, paano ngayon kapag nakahabol yung impeachment number 2 at impeachment number 3? Paano 'yan 'pag nakahabol sila? Maihabol nila at hindi pa nata-transmit ang impeachment number 1 sa Committee on Justice ng House of the Representative. Ibig sabihin, kapag tinanggap yung kanilang impeachment ng Secretary General, pupunta yan sa opisina ng Speaker. Pag pinirmahan ng Speaker yan at itatransmit yan sa Committee on Justice ng House of the Representative. At yan, iko-compile na yan. Mga kaibigan, no? Kino-compile na siya as 1. At bibilangin na siya as 1 impeachment lang. Kung yung impeachment number 1 ay hindi pa nakakarating sa Committee on Justice, kung nasa Speaker office pa lang. Meron silang pag-asa, no? Kung nasa Speaker's office pa lang yung impeachment number 1, yung impeachment number 2 and 3, magkakaroon pa ng pag-asa, no? Kapag tinanggap ni Cheloy Garapil, tapos dadalhin sa Speaker's office, tapos i-merge siya, no? Pag-iisahin. One impeachment complaint lang. Tapos yan, ita-transmit siya sa Committee on Justice. Pwede siya. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko na naman, paano na lang? Paano kung mai-transmit na yung impeachment number 1 sa Committee on Justice ng House? Ibig sabihin, wala ng pag-asa ang impeachment number 2 at impeachment number 3. So meaning to say, magbibilang na kayo ngayon ng 1 year bago nyo ulit mapapa-impeach si PBBM. Ganun yun, no? So, kapag kasi mga kaibigan, no, kapag kasi hindi nagtagumpay itong impeachment number 2, impeachment number 3, kapag hindi sila nagtagumpay, mga kaibigan, wala na mag-aantay na sila ng next year para makapag-file ng impeachment laban sa ating pangulo. Pero 'pag nagtagumpay naman sila, yun, yari naman ang ating pangulo. Kasi puwedeng gamitin yung numero ng lakas CMD. Puwede yan gamitin ni Gloria. Kasi si Gloria ay nasa lakas CMD. Alam niyo ba mga kaibigan, ang talino talaga ni Gloria Macapagal-Arroyo.
nakita niyo naman guys 'di ba? Ah, si Speaker Martin Romualdez pa yung, speaker nun, 'di ba? Na-demote siya kasi nga si ano, kinukuditan niya si dating speaker, kinukuditan niya. Nagsumbong yung mga kongresista. So, si Gloria, dinemote siya. Imbes na ang taas nung kanyang posisyon, dinemote siya, bumaba. Hindi siya lumaya sa lakas CMD. Tapos pangalawang attempt niya, ikukuditan na naman niya ulit si speaker. Kasi nga gusto talaga nilang ipa-impeach si PBBM, eh. Ikukuditan nila para siya ang maging Speaker of the House, tapos gagawa sila ng impeachment kay PBBM para si Sara Duterte ang uupo. So pangalawang attempt, nahuli na naman kasi loyal yung mga kongresista kay Speaker Martin. So nagsumbong na naman kay Speaker Martin, nahuli na naman si Gloria. Ang ginawa na, hindi na siya demoted, tinanggalan siya ng puwesto. So wala na siyang puwesto. Instead na magtampo si Gloria, hindi po siya nagtampo-tampo, nag-stay siya sa lakas CMD. Matalino si Gloria, eh, ginagamit niya ang utak niya. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na ang lakas CMD ang super majority sa Senado, sa Kongreso. At alam niya na someday, puwede niyang gamitin yung kanyang impluwensiya sa lakas CMD, lalong-lalo na kapag wala na si Speaker Martin Romualdez. Puwede na siyang gumapang, puwede na niyang gapangin yung mga miyembro ng lakas CMD. So ngayon mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ginagawa niya, baka ginagapang na niya ang mga miyembro ng lakas CMD. At alam naman natin mga kaibigan, kaya nga yan yung sinasabi ko na delikado ngayon ang ating Pangulo, lalong-lalo na, guys 'no, ang daming nai-implicate sa mga flood control anomalies na 'to ng mga kongresista. At 'di ba, ang Pangulo natin walang sinasanto. So, alam ng mga kongresista na 'to na may political will si PBBM, hindi talaga sila nito sasantuhin, kahit sila ay mga kongresista, kahit sila ay kaalyado. So, magiging last resort ng mga kongresista na 'to na nai-implicate ay dito pumanig kay Sara Duterte. At kung magkakaroon ngayon 'no, kung magpa-prosper yung impeachment laban kay PBBM, siyempre mga kaibigan, gagawin nila, boboto sila ng yes. Yes to impeach PBBM. Kasi yun yung kanilang magiging last hope, huling pag-asa nila si Sara Duterte, na 'pag si Sara Duterte ang naging presidente, napatalsik si PBBM through impeachment, at kapag naging presidente si Sara Duterte, alam nila na makakalaya sila, hindi na sila iimbestigahan. Yan yun mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ko, delikado ang ating Pangulo. Delikado si PBBM kasi ang impeachment po ay number game ito eh. Isang legal, isang political but legal process na dinadaan sa numero. Kung sino yung may malaking numero, yun ang may say. Yun ang mananalo. Remember mga kaibigan sa panahon ni Justice Corona, 'di ba, nung pinapa-impeach si Justice Corona. So, 3 lang ang bumoto ng no, si Miriam Defensor, si PBBM, at saka si Joker Arroyo. 3 lang ang bumoto ng no to impeach, CJ Corona. So lahat na 'yun bumoto ng yes. Kasi mga kaibigan, kinausap 'yun ni Pinoy, 'no? Inaamin naman ng mga Pinklawan, at Dilawan, Inamin naman nila, na kinausap ni Pinoy at may lumabas daw na gano'n 'no, ganyan. Para bumoto sila ng yes to impeach si CJ Corona. At yun nga mga kaibigan, na-impeach si CJ Corona. Pero kita niyo, after how many years, 'di ba? Naglabas yung Sandigan Bayan, anong sabi? Acquitted siya, 'di ba? Acquitted si Corona sa mga kaso na binibintang sa kanya. So meaning to say, na-impeach siya doon sa na-impeach siya sa Senado, pero
Yung kaso niya sa Sandigang Bayan patungkol doon sa mga ill-gotten wealth daw, acquitted siya sa sa Sandigang Bayan kasi hindi napatunayan na na-acquire niya yung kanyang mga wealth sa illegal na pamamaraan. Hindi napatunayan kaya acquitted siya, 'di ba? So, meaning to say mga kababayan, kahit na makita ng mga senador na 'to na, ay wala namang matibay na ebidensya na dapat ma-impeach ang pangulo, 'no? Kahit makita nila mga kaibigan, ang mga kongresista na 'to na walang matibay na dahilan para ipa-impeach ang pangulo. Pero kung sila ay magigipit at lalo na kung kakausapin sila ng kampo ni Sara Duterte at pangakuan na kapag si Sara ang naging pangulo ng Pilipinas, hindi na kayo iimbestigahan sa inyong mga anomalya sa mga flood control. So, siyempre doon yan sila kay Sara. So, ang gagawin nila mga kaibigan, boboto sila, yes to impeach PBBM. Boboto ngayon yan sila. Papaboran nila ngayon na ipa-impeach, 'no? I-impeach si PBBM para matanggal na siya sa puwesto at ang papalit siyempre si Sara Duterte. Ngayon, lahat ngayon ng mga akusasyon, 'no, dito sa mga mambabatas, lahat ngayon ng mga kaso ng mga mambabatas na 'to, siyempre i-acquit ni Sara 'yan, tutuparin ni Sara yung kanyang mga pangako dito sa mga mambabatas. Kasi 'pag hindi niya tinupad 'yan, ilalaglag siya, "Ay, ganito ginawa mo, eh, kaya naman kami bumoto dahil ano." Oh, ibo-broadcast siya sa buong sambayan ng Pilipino, malalaman ngayon ng sambayan ng Pilipino na kinausap sila ni Sara para bumoto sila ng yes to impeach PBBM. So, masisira ngayon yung credibility, lalo na sirang-sira na nga si Sara, masisira pa lalo. Kaya tutuparin niya 'yan. Yang mga nai-implicate na 'yan sa flood control projects, wala na 'yan, happy-happy na 'yan sila. Hindi na 'yan iimbestigahan, hindi na 'yan makukulong. Real talk lang tayo dito mga kababayan, 'no. So, 'yan po ang katotohanan diyan guys, 'no. So, ito pa mga kaibigan, sabi nga dito, "When the numbers turn the danger zone for the president." O, 'di ba tama 'yan? Ang impeachment ay hindi optional, hindi emosyon at hindi moral dilemma. Ito'y isang tungkuling konstitusyonal, oh, 'di ba? Habang dumarami ang reklamong inihain, may obligasyon ang House of Representatives na tanggapin, i-refer at iproseso ang kahit isa. Hindi puwedeng pigilan ang isang konstitusyonal na proseso dahil lang sa pangamba, pakiramdam, o political discomfort. Sa puntong ito, malinaw mga kaibigan, dapat gawin ang trabaho o magbigay daan sa mas kayang gawin. Sa mas kayang gumawa nito, 'no, hindi puwedeng sasabihin na, "Ay, hindi namin tatanggapin kasi wala dito si, Secretary General Cheloy Garafil." Hindi puwede 'yun. Kailangan nilang tanggapin 'yan dahil trabaho po 'yan ng Kongreso. So, mga kaibigan, 'no, constitution before convenience, 'no? So, facts lang tayo dito. Ang sabi kasi, mga kaibigan, sa constitution, walang lusot, walang palusot. Dapat talagang gawin ang trabaho, 'no? Ayon sa 1987 Constitution, Article 11, accountability of public officer, 'no? So mga kaibigan, the president, the vice president, 'no? The president or the vice president, the members of Supreme Court, the members of Constitutional Commission, ayun yung mga nasa COMELEC, and the ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution. Pangalawa, violation of the Constitution, treason, bribery, at andyan din yung graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. So sa Section 3, mga kaibigan, at sa Section 3,
1 and 2 mga kaibigan, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. A verified complaint shall be included in order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So ibig sabihin mga kaibigan 'no, kapag may inihain na verified impeachment complaint, may obligasyon ang Kamara na i-refer ito. Hindi ito hindi ito discretionary, hindi ito puwedeng ipitin, hindi puwedeng palitan ng moral, hesitation ang malinaw na utos ng Constitution. So kailangan po nilang gawin ang kanilang trabaho. Kailangan nilang tanggapin. So bakit ito nagiging number game? 'No, katulad ng sinabi ko dito, sa totoong politika, ang impeachment ay hindi lang legal process, ito ay arithmetic. So sa simple math 'no, ng Kamara, kapag umusad ang impeachment, kailangan ng endorsement ng kongresista. Kailangan ng mayorya sa committee. Kailangan ng, 1/3 'no, sa buong House para diretso sa Senado. Kaya kahit gaano kaingay ang reklamo, kung kulang ang numero, patay ito sa umpisa pa lang. So ang problema ng 20th Congress, kulang sa numero, 'no? So mga kaibigan, dito ngayon pumapasok, tingnan natin, yung, Partido Federal ni Speaker Bodiggy at ni PBBM ay may humigit kumulang lamang na 27 members sa Kamara. So kung titingnan natin, hindi ito yung majority na tinatawag, 'no? Kumbaga talo pagdating sa numero, talo, 'no? So, sa larong impeachment mga kaibigan, 27 ito ay critical, 'no? Critical ito. Ang 27 ay hindi niyan kayang kontrolin ang committees, 'no? Yung 27 na 'yan, hindi niyan kayang pigilan ang coordinated moves ng kalaban. So, ito ay structural weakness, hindi personal. Samantalang yung lakas CMD noon, 'no, ni dating Speaker Martin Romualdez, yun naman ay napakalakas. Ang lakas ng lakas CMD noon ni Martin Romualdez at ngayon naman yung Partido Federal ni Bodiggy ay napakahina, 'no? So tingnan niyo, nung 19th Congress sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD ay lumaki bilang super majority. Ang daming sumama kay ano, kay Speaker Martin Romualdez, ang daming nakipag-alyansa sa kanya, kasi ang galing ng kanyang leadership, 'no? So, bilang supermajority party mga kaibigan, halos lahat ng dominant, blocks ay nakapila sa isang liderato. Kahit ang Makabayan block ay hindi agresibo, 'no, na anti-government. Naalala niyo sa panahon no'n ni dating Speaker Martin Romualdez, kahit mismo ang mga Makabayan block ay kayang i-tame ni dating Speaker Martin Romualdez. Parang yung mga asong ulol na kapag nilalapitan sila ni dating Speaker Martin Romualdez ay napapaamo. Ganyan po kagaling ang leadership ni dating Speaker Martin Romualdez. Kahit yung mga asong ulol, kahit yung mga tigre, yung mga leon, 'no? Parang ano si dating Speaker Martin Romualdez, para siyang taga-tame ng mga nauulol, 'no, na mga taga-tame, yun bang kahit gaano ka pa ka-wild, kapag ikaw ay nilapitan at kinausap ni dating Speaker Martin Romualdez, talagang napapaamo. Ganyan po ang karisma 'no, ni dating Speaker Martin Romualdez. Ganyan po kagaling ang kanyang leadership. Kaya nga mga kaibigan 'no, eto, sa pananaw ko, iisa lang talaga yung nakikita kong puwedeng pumalit, kay Pangulong BBM, Martin Romualdez lang talaga. Pagdating sa leadership, iba ang leadership ni Martin Romualdez. Pagdating sa pagka 'no, ng mga batas, ang galing niya sa legislative mga kaibigan. At pagdating naman sa governance, magaling din siya kasi naranasan na niyang mag-govern mga kaibigan. At pagdating naman sa, pagma-manage 'no, ah, marunong din siya at napakagaling kasi guys, CEO 'yan ng mga malalaking company. Kaya nga nakikita ko talaga kay dating Speaker Martin Romualdez yung characteristic, behavior, personality ng isang presidensyable. Sa totoo lang mga kaibigan, kaya nanghihinayang talaga ako ng napakaaga niya na sinira ni Sara Duterte.
magkakaroon sana talaga tayo ng isang napakagaling na pangulo in the person of Martin Romualdez. Sa totoo lang mga kaibigan, sa ngayon, kahit na sinira siya ni Sara Duterte, siya pa rin yung nakikita ko, na puwedeng-puwedeng pumalit sa ating pangulong BBM. At tingnan mo mga kaibigan, bakit tayo nagkaroon ng mga super super mga pro-poor na mga programa sa ating ng pangulo natin ng gobyerno ni PBBM. Dahil po 'yan kay Martin Romualdez, yung mga agenda ng ating pangulo, siya din po nag-iisip, o ano ba yung dapat nating gawin. At siya din yung nag-uutos sa Kongreso na, "O gagawa tayo ng ganitong batas, o ipapasa natin 'to. Itong mga bill na 'to, ito mga agenda ng ating pangulo, kailangan natin gawin 'to." Ang galing niya mga kaibigan, at sa kanya ding kapanahunan, grabe mga kaibigan, unprecedented yung kanyang record ang dami nagawa mga kaibigan, almost 100%. Yung mga lidak agenda ng ating pangulo ay talagang tapos. Ganyan kagaling si dating Speaker Martin Romualdez, kaya nga nanghihinayang talaga ako na napakaaga niyang sinira ni Sara Duterte. Pero nanghinayang din ako mga kaibigan na sumuko siya 'no, na umalis siya, na nag-resign siya. Mas gugustuhin ko sana mga kaibigan na Speaker of the House pa rin siya habang habang kinakaharap niya yung kanyang problema sa mga aligasyon laban sa kanya. Mas gugustuhin ko na Speaker of the House pa rin siya. O kita mo ngayon mga kaibigan, anong nangyayari sa pangulo natin? Oh, pinagtutulungan na siya ngayon na pabagsakin. Grabe mga kaibigan 'no. So 'yan mga kaibigan 'no, nung 19th Congress sa ilalim ni dating Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD lalong lumaki at naging super majority. At halos lahat ng mga dominant blocks katulad mga kaibigan na pati yung Makabayan blocks hindi sila aggressive sa panahon ni Martin Romualdez, pero ngayon aggressive na ang Makabayan block. Mm. 'Yan 'yun mga kaibigan, oh. Hindi na sila hindi na sila ngayon hindi na sila ngayon, ah, hindi na sila talagang parang ano na sila ngayon, pinapakita na nila ngayon yung kung ano sila sa panahon 'no, itong mga lefties kung ano sila sa panahon ni Marcos Senior, parang ngayon pinapakita nila na gano'n din sila ngayon. Wala na guys, nung nawala si dating Speaker Martin Romualdez, wala na. Hindi na gano'n ka-stable ang House of the Representatives sa totoo lang 'no. Kasi sa panahon ni Martin Romualdez, napaka-stable ng House. Kontrolado ang mga committee. Walang espasyo para sa mga rogue, impeachment plays laban kay PBBM. Pero ngayon sa 20th Congress, tingnan niyo minority ang partido ng Speaker Body G, minority lang. Tapos fragmented ang alliances, hindi na buo, hindi katulad nung si Martin Romualdez pa. Tapos mas madaling galawin ngayon ang House mula sa loob, mas madali ngayon gapangin mga kaibigan. So yung mga demonyo ngayon, mas madali sila ngayon makapag-penetrate. Yung mga kaibigan talagang kaya sinasabi ko 'no, nasa panganib po, nasa panganib po ang ating pangulo. At kung yung mga kaalyado ng ating pangulo dito sa loob ng Kongreso, mga kaibigan, guys, alam naman natin sa politika walang permanente at alam naman natin sa politika yang mga congressman na yan, mga politiko din yan, Alam naman natin mga kaibigan, kung sino yung makakatulong sa kanila sa 2028, kung sino yung makakapag-save sa kanila sa 2028, yan lang, diyan sila papanig. At kung sino yung makakapag-save sa kanilang mga kaso, diyan sila papanig. At gagapangin na yan ng napakagaling na si Gloria Macapagal-Arroyo. Magaling si Gloria guys, matalino yan. Kita mo nga kahit na itchapwera na siya sa lakas CMD noon dahil, kay speaker at mukhang hindi na siya pinapansin no'n ni PBBM dahil sa ginawa niya, pero hindi siya umalis. Kumbaga kinapalan niya ang mukha niya
na nandun pa rin siya sa lakas CMD. Kinapalan niya ang mukha niya na nakangiti pa rin siya kay speaker, kay PBBM kasi matalino siya guys, eh. Alam niya yung laro sa politika. Master 'yan. Si Gloria Macapagal-Arroyo, master siya pagdating sa laro sa politika. Hindi po siya katulad kay Digong na bugok. Si Digong bugok 'yan, eh. Kasi yung ginawa niya kabugukan yun, eh, yung sabi niya, "May adik tayong presidente, PI." Kabugukan yun guys, tapos tapos inano niya yung House of the Representative na ganito daw, kabugukan yun. Presidente siya, siya mismo, from his mouth mismo, sinabi niya noong presidente pa siya na wag niyong kakalabanin ang gobyerno dahil kapag kinalaban niyo ang gobyerno magfe-fail kayo kasi lahat ng makinarya nasa gobyerno. Sinabi niya yun nung presidente siya ng Pilipinas. Dinig na dinig ko yan. Pagkatapos nung wala na siya, kinalaban niya si PBBM. O anong nangyari, ngayon nakakulong siya sa dahig at hindi na siya makakalaya. At may possibility na doon na rin siya mamamatay. O 'di ba? Hindi kasi bobo kasi siya guys, eh, bugok. 75 lang kasi, 7 years in high school, 75 lang ang kanyang grado. Si Gloria Macapagal-Arroyo, matalino, yun ang chess master, si Gloria. Tinitiis niya lahat kahit na magpakapal na lang siya ng mukha. Kasi sa isip-isip niya, may araw din kayo, darating din yung araw ko. Yun ang matalino, yun ang magaling maglaro sa politika, hindi katulad ni Digong, o 'di ba? So, ito mga kaibigan tuloy tayo ha, ito ang dahilan kung bakit nagiging posible ang impeachment, maneuvering 'no, ngayon. Ito ang signal. Bakit mahalaga si Mike Defensor? Hindi random ang pagpasok niya. Ang presensya ni Mike Defensor sa filing ng impeachment complaint ay hindi aksidente. O yan yung sinabi ko kanina sa inyo 'no, siya ay kinikilalang inner circle ni Gloria Macapagal-Arroyo. Malalim ang koneksyon niya sa lakas CMD. Oo, lakas CMD. Si Speaker Martin nandito pa rin ngayon sa lakas CMD. Kaya nga mga kaibigan, ito sa inner circle namin ng mga loyalista, gusto talaga namin mga kaibigan, bumalik si dating Speaker Martin Romualdez. Gusto talaga namin sa inner circle ng mga loyalista. Bakit? Kasi alam namin si Speaker Martin Romualdez lang ang talagang makakapagtanggol sa ating Pangulo. 'Pag nandiyan si Speaker Martin Romualdez, protected si PBBM, hindi siya mapapatanggal sa impeachment. Kasi magaling si Speaker Martin Romualdez sa pakikipagrelasyon 'no, sa kanyang kapwa mambabatas at talagang trusted, loyal sa kanya ang mga kongresista na 'yan. Kasi nakikita ng mga kongresista, magaling, maayos na speaker si Martin Romualdez. Kaya kami sa totoo lang gusto namin bumalik talaga si dating Speaker Martin Romualdez para protektado si PBBM, 'no? So ito mga kaibigan 'no, itong si Gloria Macapagal-Arroyo, ito paksa, siya yung kinikilalang, itong si Mike Defensor mga kaibigan, siya yung kinikilala na inner circle 'no, sa Gloria Macapagal-Arroyo. Malalim ang koneksyon niya sa lakas CMD, sanay siya sa institutional power plays, hindi street politics. So sanay na sanay yan si Defensor. Kahit iba ang complaint nila sa makabayan, hindi ito dapat balewalain dahil ito ay indikasyon na gumagalaw na muli ang Arroyo Duterte Network. Yan yun guys, no? So noong si dating Speaker Martin Romualdez pa, solid ang lakas CMD sa likod ng Pangulo, sarado ang pinto sa destabilization. Pero ngayon mga kaibigan, makakasigurado ba kayo na solid pa rin ang lakas CMD? Oh. Wala na si Speaker Martin Romualdez, hindi na siya speaker. 'Di ba? So nang nawala siya sa pagiging speaker, nagkaroon na ng espasyo ang Arroyo Duterte aligned operators. Mas madaling maghanap ng numbers, mas madaling mag-file, mag-test at mag-pressure. Ito ang tunay na panganib, hindi ang reklamo mismo, kundi ang mathematics sa likod nito. Bakit delikado ito kay PBBM? Kasi mga kaibigan, ang impeachment
Political 'yan. Although legal process pero political pa rin 'yan, 'di ba? Pulitika 'yan, 'no? So, kahit hindi magtagumpay, naubos ang political capital, napupunta sa depensa ang administrasyon, 'no? Yung administrasyon, mga kaibigan, ang administration ng PBBM imbes na kumilos, mag-focus sa trabaho, na mauubos yung ano, yung lakas, sa pagdedepensa. At nakaka-stress 'to, kita mo na-stress nga ang pangulo, 'di ba? Oh, sumakit yung tiyan, stress yun guys, bukod sa old age, stress yun, 'no? So nasisira yung momentum ng governance agenda dahil dito sa mga impeachment. At kung kulang sa numero ang House leadership, mas lalong mahirap pigilan ang escalation. Mahirap kontrolin ang narrative, mahirap i-neutralize ang operators sa loob. Lalong-lalo na 'pag nalalapit na ang 2028 election, marami nagbabaliktaran. Alam naman natin ang mga pulitiko natin maraming balimbing, 'no? So, bakit kailangan bumalik si Martin Romualdez? Hindi ito usapin ng personalidad, hindi ito usapin ng, institutional survival. Guys, kay Martin Romualdez may nabuong supermajority network. May tested command sa lakas CMD. May kakayahang isara ang House sa destabilization. Siya ang political shield ng Pangulo mula 2022 hanggang 2025. Hindi coincidence na tahimik ang impeachment noon. Disiplinado ang Kamara. Walang nakakalusot na rogue complaints kasi dahil yan sa magandang pamumuno ni dating Speaker Martin Romualdez, 'no? So ito mga kaibigan, alam natin sa politika hindi sapat ang intensyon, hindi sapat ang moral high ground, kailangan ng numero. Kung gusto ng administrasyon ng stability, protection, control of the house, ang sagot ay hindi denial. Ang sagot ay ibalik ang leader na kayang magdala ng numero. So mga kaibigan, ang impeachment ay hindi drama. Ito ay mathematics at laro ito malinaw. Kung kulang ang numero, delikado ang Pangulo. Kung mali ang liderato, bukas ang pinto ng destabilization. Sa politika, hindi sapat ang mabuti. Kailangan handa, organisado at may bilang upang hindi ka mapaglaruan o tuluyang patalsikin ng mga walang sikmurang ng mga walang ng mga walang ng mga walang ano ba, moral, 'no, mga walang moral na mga pulitikong ito, 'no, na kapag dito yung medyo malakas o dito sila, kapag dito yung medyo malakas o dito sila, 'pag meron silang mga kinakaharap na mga problema, ng mga kaso, o dito tayo, ito yung magliligtas sa'tin, so dito tayo, 'no? So ganyan yung mga pulitiko, 'no, mga kaibigan. Marami tayong mga pulitiko na mga balimbing at kahit noon dito sila sa pangulo, pero 'pag nakikita nila, "Dihado tayo, o dito na tayo kay Sara." Kay Sara na tayo, sige impeach na natin si PBBM. Yan po mga kaibigan, so delikado po ang pangulo natin dito. Huwag po natin ipagwalang-bahala. Dahil alam naman natin mga kaibigan, pinagtutulungan ng pangulo natin ngayon kasi nga guys, ang daming na-implicate sa mga korupsyon. At grabe yung ginagawa ng pangulo natin ngayon na paglilinis ng gobyerno. Marami talaga siyang kaaway ngayon, maraming galit sa kanya, maraming gusto na mawala na siya dahil gano'n naman talaga 'yun, kapag gusto mong linisin ang gobyerno marami ka talagang makakaaway. Kaya nga sa panahon ni Duterte hindi siya nag-dare na talagang linisin ang gobyerno kasi ayaw ni Duterte na dumami ang kanyang kaaway. Kasi duwag si Duterte, wala siyang bulls. Ayaw ni Duterte na bumaba ang kanyang rating, ayaw ni Duterte na dumami ang kaaway niya. Kaya nakisali siya sa mga nakawan, sa pagnanakaw, sa pangungurap. So, kawawa ang taong bayan, yun ang katotohanan, 'di ba?